Pinaghahandaan na ng Pilipinas ang pagsalang sa evaluation ng Asia-Pacific Group on Money Laundering sa 2027. Layo nitong matiyak na hindi mababalik ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o listahan ng mga bansang kulang ang aksyon para labanan ng money laundering at counter-terrorism financing. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na makiisa sa hakbang ng pamahalaan laban sa money laundering, terrorism financing at proliferation financing. Sa bisa ng Memorandum Circular No. 113 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, nagbigay direktiba ang Pangulo sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno maging sa mga GOCC at mga lokal na pamahalaan na aktibong magbigay ng suporta sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC at sa pagbuo ng updated na pambansang estratehiya laban sa money laundering. Ang AMLAC ang inatasan na manguna sa pagbuo ng National Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Proliferation Financing Strategy 2026 to 2030. Pinatitiyak din sa national at local government units na tiyakin ang kanilang institutional action plan para sa NACS 2026-2030 ay naaayon sa kanilang kakayahan at pondo. Mahalaga ang NACS sa 4th Mutual Evaluation ng Asia-Pacific Group on Money Laundering sa 2027 kung saan susuriin ang pagsunod ng Pilipinas sa 40 rekomendasyon ng Financial Action Task Force o FATF. Matatandaang nakaalis na sa gray list ng FATF ang Pilipinas na mahalaga para sa paghikayat ng mas maraming investor sa bansa at pagpapababa ng bayad ng international transactions kabilang na ang OFW remittances. Tiniyak ng Malacanang na may mga hakbang na ginagawa ang administrasyon upang hindi na maibalik pa sa gray list ang bansa. Sa ngayon po alam po natin, nakatanggal na po tayo sa gray list ng PATF. At kaya po nagpaimbestiga ang Pangulo at tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapanagot sa mga sangkot upang maging malinis po ang ating bansa sa isyu ng korupsyon. Bukas din ang Malacanang sa mga suhestyon na magbalangkas ng batas na mas magbibigay ng ngipin para tugunan ng money laundering sa bansa. Pero iginiit na ito ay nasa aksyon na ng mga mambabatas. May 2025 nang maalis ang Pilipinas mula sa gray list ng FATF matapos mapabilang dito noong July 2021. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.